Ama naming banal. Good evening po sa ating lahat. Tayo po ay magsimula, mag-awitan ngayong gabi. At bago po tayo umawit, tayo po muna ay yumuko sa panalangin. O dakila naming Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito kami po ay muling lalapit sa inyo. Habang kami ay magsisimula ng aming midweek prayer sa pamagitan ng aming mga awitan, inyo pong ipadama sa amin ang inyong mga anghel na sasabay na awit. Patuloy nawa na ang mga awit nito ay magbigay papuri sa inyong banal na pangalan. Samahan po kami, Panginoon, at linisin kami sa aming mga pagkakasala. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Para po sa ating unang awitin, kantahin po natin ang I Will Follow Thee. I will follow thee, my Savior, wheresoever my lot may be. Where thou goest, I will follow. Yes, my Lord, I follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me. And though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Though the road be rough and thorny, trackless as the foaming sea, thou hast trod this way before me, and I'll gladly follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me. And though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Though I meet with tribulations,
sorely tempted though I be. I remember thou wast tempted, and rejoice to follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Though thou leadest me to affliction, or forsaken though I be, thou wast destitute, afflicted, and I only follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Though to Jordan's rolling billows, cold and deep thou leadest me, thou hast crossed the waves before me, and I still will follow thee. I will follow thee, my Savior. Thou didst shed thy blood for me, and though all men should forsake thee, by thy grace I'll follow thee. Para po sa ating opening song, awitin po natin ang Father Lead Me Day by Day. Father, lead me day by day, ever thine own sweet way. Teach me to be pure and true. Show me what I ought to do. When in danger, make me brave. Make me know that thou canst save. Keep me safe by thy dear side. Let me in thy love abide. When I'm tempted to do wrong, make me steadfast, wise and strong. And when all alone I stand, shield me with thy mighty hand. May I do the good I know, be thou loving child below, then at last go home to thee, evermore thy child to me. Ama namin banal mga Panginoon sa lahat, salamat po ng Diyos sa binigay ng biyaya sa amin ngayong araw po na ito, na kami po nagtipon-tipon upang kayo sambahin. Panginoon, nilalat po namin ang bawat sa puso sa amin, maging payapa at bigtas sa noon pawakan. Ingatan niyo po ang aming maging speaker po ngayon nawa, ang kanyang sabihin ay mapalay namin sa pang-araw na kabuhayan. May ma-bless po kami ngayong gabi. Patawarin niyo po pagkakasala pa Diyos. Ito po namin salamat sa pagtugunan at pagdinig ng kalingan. Ito po samot dalaan sa Panginoon ng Jesus Tagulentas. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. At ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa ngayong gabi. Unang-una po sa lahat, maraming salamat po sa Okdamya Family sa pangunguna sa pagkanta. At sinundan po ito ni Brother Jasper Garcia sa kanyang opening prayer. Ang inyong lingkod po as welcome remarks. At susundan po ako ni Brother Zach Garcia para po sa kanyang special number. At pagpapatuloy po ito ng ating
speaker po ngayong gabi na si Brother Eric Aguirre at kanyang pong closing prayer. At muli po, ito po ang pagkakasunod-sunod ng ating programa ngayong gabi. Good evening po and happy midweek. Ako muna po ang magre-replace kay Zach habang hindi pa siya dumating. So ito po yung ating kanta, He Is My All. When the night is long, He is the dawn. Light that never fails, the water hope is gone. He is a balm for every wound, for every sorrow, great or small. He is my strength, He is my song, He is my all. When my world is troubled, He is peace. When my soul is burdened, He is my release. He is my solace when I weep. He is my rescue when I call. He is my strength. He is my song. He is my all. He is my way, my truth, my life, my joy in living. He is my comfort when I fall and sweet forgiving. He is my fortress and the rock that cannot fail. He is my strength, He is my song, He is my so through all my days, He is my King. Source of endless love and all the praises I sing. And when at last I kneel before Him, safe at home in heaven's halls, then as before and evermore, He will be my all. He is my Savior, sure and strong. He is the light that leads me on. He is my strength, He is my song. He is my all. Magandang gabi po mga kapatid. At purihin po natin ang Panginoon sa gabi nito na tayo po muli makapag-aral ng kanyang banal na salita at tayo kanyang tinipon upang sambahin at i-worship ang kanyang banal na pangalan. Kamusta po mga kapatid? Okay ba ang aking audio? Kung okay po, thumbs up. Ayan, nag-thumbs up po si Brother Orbit at Sister Minnie. Pangkukunti tayo pero alam ko naman ay i-review nila yan sa FB, no? So ang ating pag-aaralan sa gabi ito ay pinamagatang mag-share screen lang po ako. Yan, nakikita niyo po ba? Yan. So, pamagat po ng ating pag-aaralan ay huwag kang matakot. Kayo po ba mga kapatid ay nakaranas ng matakot
So, hindi malingit po sa atin na lahat tayo ay nakaranas ng takot, no? Lalo pa nung ating mga kabataan. So, naalala ko noon na ang aking tatay ay nagpaplanong mag-abroad. Kasi, yun nga, usapan nilang mag-asawa ng aking nanay na paano yung aming pag-aaral pagdating sa kolehiyo. Kaya ba nilang tustusan ang pag-aaral ng kakapatid? Kaya, nagplano si tatay na mag-abroad. Kung na matandaan ko anong bansa yun. Tapos, bigla na lang ako nakaramdam ng takot na lalaki ako na walang tatay na gagabay. Natuloy siya, umalis, papuntang Maynila at doon pinaprocess kasi noong time yun ay sa Davao kami, pinaprocess ang kanyang mga papers. At kaya lang di siya natuloy dahil ang gusto ng kanyang recruiter ay siya muna ay maging isang Christian na denomination na kanyang dapat sumali siya doon, no? Bago siya payagan o bigyan ng visa papunta doon sa kanyang pupuntahan. Kaya hindi siya tumuloy. At ang isa pa doon ay hindi daw niya kaya na mawala siya sa kaya bumalik siya ng Davao. At yung pala ay may plano lang kami para sa aming pamilya. Kaya hindi siya natuloy na umalis. Nakaramdam ako ng takot ng time na yun. Hindi ko alam kung ano yung dahilan, bakit ako natatakot. Pero alam ko mga kapatid, tayong lahat ay nakaranas ng matakot. So ito po ang ating pag-aralan at ang ating key text ay masusuntungan po sa Isaiah 41:10. Sabi rito, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking alalayan ka ng kanan ng aking katuwiran. So yan ang pangako ng ating Panginoon na tayo daw ay huwag matakot. So ang tekstong ito ay ating himay-himayin. At umpisa natin to sa isang kwento ng isang bata na kung saan siya ay naglalakad sa isang madilim na daan. Ngunit, nang siya'y natatakot na tumawid sa madilim na daan. Ayan. Ngunit, nang hawakan siya ng kanyang ama, tumapang siya at naglakad ng walang pangamba. Gaya ng batang iyon, tayo man ay nakakaranas ng takot at panghihina. Ngunit, ipinangako ng Diyos na siya mismo ang ating kasama at tagapagpalakas. Sa harap ng takot at panghihina, ang presensya at pangako ng Diyos ang ating katiyakan. So ating pong himay-himayin ang ating susing talata at umpisa natin to sa huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Ibig sabihin, pangako ng kanyang presensya. Ang Diyos ay kasama natin sa anumang sitwasyon. Ayon nga sa Deuteronomio 31:6, huwag kayong matakot ni mangilabot sa kanila sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay siyang yumayaon na kasama mo. Ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng kapayapaan. Ayon sa awit 23:4, bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutan sapagkat ikaw ay sumasa akin. At ayon kay Sister Ellen White, sabi niya sa Life Sketches, page 196,
we have nothing to fear for the future, except as we shall forget the way the Lord has led us. Ang kasunod ay ang huwag kang manlupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Ibig sabihin, pangako ng kanyang kapangyarihan. Siya ay nagmumula ng ating lakas. Ayon nga sa awit 46:1, ang Diyos ay ating ampunan at kalakasan, handang saklolo sa kabagabagan. Kapag tayo ay mahina, siya ang ating kalakasan. Ito ay masusumpungan sa pangalawang Korinto 12:9. Sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. At sabi nga dito sa Prophet and Kings 175, ang mga nagpapasakop sa Diyos ay hindi kailanman pababayaan. Bibigyan niya ng lakas ang mahina at kapangyarihan ang nanghihina. Ang kasunod po, aking aalalayan ka ng kanan ng aking katwiran. Sabihin, pangako ng kanyang pag-aalaga at katapatan. Ang kanan ng Diyos ay sumisimbolo ng kanyang kapangyarihan at katapatan. Sabi nga sa awit 63:8, ang kaluluwa ko'y nananabik sa iyo. Tinatangan ako ng iyong kanan. Siya ang nagdadala sa atin hanggang sa wakas. Sabi nga sa Filipos 1:6, na ako'y naniniwalang lubos na ang nagsimula sa iyo ng mabuting gawa ay lulubusin hanggang sa araw ni Hesus Kristo. Masusumpungan po sa The Desire of Ages 483, ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga anak ay mas malakas pa sa kamatayan. Hawak niya tayo ng mahigpit. Noong inyong kabataan, kayo ba ay naturuan ng inyong magulang kung paano magbisikleta? Alala ko noon na ako'y unang nagbisikleta, pero hindi ang tatay ko nagturo sa akin. Yung may-ari ng bisikleta na kapitbahay ko. Una ay, siyempre, nakakatakot dahil matutumba ka, hindi pa marunong mag-balance. At yung bisikleta na aking ginagamit ay walang preno pa. Ang ginagamit namin preno noon ay ang aming kundi tuhod, palad, at pag masamang pagkabagsak ay ang nguso. So itong kwentong to ay isang bata na tinuturuan ng kanyang ama na magbisikleta. Sa umpisa, siyempre hawakan ng tatay yung kanyang anak. At nandun yung takot ng bata. Nanginginig sa takot na mahulog. Ngunit habang nakahawak ang tatay sa likod ng bisikleta, nagkaroon siya ng tiwala. Ayan. Una, yung bata ay, balik natin, ay kulot. Ito ngayon siguro ay nagpagupit na kaya medyo panot na. No? So, yan, hinahawakan na ng kanyang tatay. Pero hindi alam ng bata na unti-unti binibitawan ng kanyang tatay ang bisikleta. Akala ng bata ay nakahawak pa yung kanyang tatay sa likuran. No? At
At yung bata ay nagkaroon ng tiwala at lakas ng loob dahil akala niya hawak ng kanyang tatay sa likuran ang bisikleta. Biglang humaba yung buhok ng bata. Hanggang sa natuto na yung bata mag-bisikleta. Ayan, tuwan-tuwa na siya. Umiksi na naman kanyang buhok. Para sa application, alalahanin na ang Diyos ay laging kasama mo. Kahit sa pinakamadilim na sandali. No? So tandaan natin na ang Panginoon ay nandyan lang sa ating tabi. Handang umalalay o sumaklolo pag siya'y ating tatawagan. Pangalawa, magtiwala na sapat ang kapangyarihan ng Diyos para sa lahat ng pangangailangan mo. So huwag tayong matakot kung anong pangangailangan natin sa inaharap. Dahil ang Diyos ay handang ibigay ang nararapat para sa atin. No? Ang kanyang kapangyarihan ay sapat para sa atin. Pangatlo, magpahinga sa kanyang mga pangako at magpatuloy sa pananampalataya. So mababasa natin ang mga pangako ng Diyos sa banal na kasulatan. Kung ang ibon niya ay kanyang pinapakain, ano pa kaya ang tao? Hindi po ba? Kaya wala tayong dapat ikatakot. Conclusion, ang presensya, kapangyarihan at katapatan ng Diyos ay sapat para mapawi ang takot at panghihina. Kapatid, anumang kinakaharap mo ngayon, problema, sakit o pangamba, hawakan ang pangako ng Diyos. Kaya, tandaan natin, huwag kang matakot. Ako'y sumasa iyo. Yan ang pangako ng Diyos na masusumpungan sa Isaiah 41:10. At yung bata nagbibisikleta kanina ay ito na siya ngayon. So, yan lang po ang ating mensahe sa gabing ito. At naway, mabless po tayo at patuloy po tayo maglingkod sa ating Panginoon. Yan po ang ating panalangin. So, tayo dadako na sa ating season of prayer. So, sa ating group chat ay wala namang nakatala kung sino yung mayroong mga prayer requests. Tayo, Brother Eric, yes po. pwedeng pag-pray natin yung pamangkin ni Daisy, si Jessel. Jessel ba yun? Jessel? Yung, kasi nagkaroon daw ng dengue. Tapos yun, kailangan ng prayer sa mabuti ng kalagayan niya. Si Sister Jessel po. Yung pamangkin ni Daisy. Okay, opo. Thank you. Meron pa po bang nais na itulog sa ating panalangin? Kasama na rin po yung ating revival crusade sa umpisa na po sa Sunday. Okay po. At kung wala na po, tayo po'y, kung kaya niyo pong lumuhod o nakaupo, tayo po'y manalangin. O dakila naming Diyos, na kapangyarihan ka sa lahat. Maraming salamat po sa inyong mga pangako na kami po'y walang dapat ikatakot dahil nandyan ka po sa aming harapan. Nandyan ka sa aming likuran na laging nakalalay, laging nakasubaybay sa lahat ng pagkakataon. Maraming salamat po aming Ama na lagi niyo po kaming pinutugunan sa lahat ng aming mga pinagdadaanan. Ito may problema, physical, emotional, o sa financial naming kalagayan at higit sa lahat sa aming spiritual. Alam po namin na kayo po ay patuloy na umaakay sa aming palapit sa inyo. Naway tulungan niyo po bawat isa sa amin na patuloy po kami magpasakop sa inyong banal nito. May mga kapatiran po kami, Ama, na naghingi ng special prayer sa gabi nito. Natulad na po
si Sister Jason na nagkaroon ng dengue. Naway dalawin niyo po siya, Ama, sa gabi ito at pagalingin sa kanyang karamdaman. Balik niyo po ang dating ang lakas. Sa gayon ay sa darating na araw ng Sabat, siya po ay makapiling namin ng pupuri at nagpapasalamat sa banal na pangalan. Pagpalain niyo rin po ang mga taong tulong sa kanyang kalagayan sa gabi ito. Ganyan din po, nadalangin po namin sa inyong harapan ang nalalapit po namin revival meeting na mag-umpisa na po sa linggo ng gabi. Naway pagpalain niyo po, Ama, ang mga dadalo sa lahat ng aming mga kaibigan na may karoon ng interes sa pagdalo nito. Magkaroon po sila ng pagkakataon na makilala ang aming tagapagligtas na sa Jesus Cristo. Ipuin niyo po ang kanilang mga puso. Tugunan niyo po ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Yan din po ang mga nagsiakay po sa kanila. At naway maging pagpapala po ang revival meeting na ito sa lahat ng pong dadalo at makakakinig. Pagpalain niyo po ang aming speaker na si Pastor Guerrero. Naway pangunahan niyo po siya at pagkalooban niyo po siya ng kalusugan na maging successful po ang kanyang sasalita ng isang linggo. Maraming salamat po sa pagkakataon na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin na kami po yung makapagsamba at makapag-worship sa inyo pa naman. Special prayer ko po sa inyo na si Lisa, naway samahan niyo po siya, patuloy niyo po siya pag-aingatan. Ilayin niyo po siya sa anumang kapamakan. At naway, huwiin niyo po ang puso ng kanyang amo. Siya po ipahintulutan ng kauwi at punan na po siya ng exit visa. Pinubayag na po sa inyo. Alam ko po na may plano po kayo para sa kanya. Maraming salamat po at patuloy pamimiling ng kapatawaran sa lahat ng pagkasala at sa tulong. At naway turuan niyo po kami na maging mapagpatawad sa bawat sa nagkasala sa amin. At naway linisin niyo po kami sa aming karumihan, lalo na po sa aming yung banal na espiritu ang siyang patuloy magbago sa aming mga puso. Itong lahat ay aming hiniling at pinasama na tayo. Kanyang kalooban ng siyang masunod, ang lahat ay pinabayang namin sa matamis at pagmamahal na aming tagapagligtas sa Kristo Jesus. Amen. Para po sa ating closing song, awitin po natin ang Oh Let Me Walk With Thee, My God. Oh, let me walk with thee, my God, as Enoch walked in days of old. Place thou my trembling hand in thine, and sweet communion with me hold. And though the path I may not see, yet Jesus, let me walk with thee. I cannot dare not walk alone. The tempest rages in the sky. 1,000 snares beset my feet. 1,000 foes are lurking nigh. Still thou the raging of the sea. O Master, let me walk with thee. If I may rest my hand in thine, I'll count the joys of earth but
lost, and firmly, bravely journey on. I'll bear the banner of the cross till Zion's glorious gates I see. Yet, Savior, let me walk with thee. Tayo po'y manalangin. O dakila ng Diyos, ang kapangyarihan ka sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa iyong banal na salita na aming napakinggan sa gabi nito. Naway ito'y aming may isang kabuhayan at ito'y aming may bahagi sa inyong kapwa. Naway tulungan niyo po kami, Ama, na maging ilawan sa mga tao na kapalibot sa amin. At sa higit sa lahat, kami po'y makaakay ng mga kaluluwa sa inyong harapan. Alam po namin, Ama, na nalalapit na inyong pagdating, na naway kami po'y maging bahagi sa inyong banal na gawain. Pagpalain niyo po, Ama, ang bawat isa sa amin. Higit po sa lahat po, ang future ng church, ang magkaroon po kami ng pagkakaisa at pagmamahalan sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagtulong po sa aming gawain. Itong lahat tayo aming humiling sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Good evening po! Thank you, Good Brother evening Erwin. po.